Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo itimailhan nga atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Mosulod usab sa tagsatagsa ninyo kapanimalay, sulod lamang sa oras ug tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission or MGDM. Ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio, o gisuportahan usab kini sa mga lokal nga kasimbahanan diri sa Davao Region. Kining mga kasimbahanan mao ang Grace Christian Church, Alcantara, Comunal, Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal or Igacos, Grace Christian Church, Ola, Los Amigos, Davao City, Grace Christian Church, Overview Ilang, Davao City, o Grace Christian Church, New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. O aduna usab kita yung mga kaubanang mga kasimbahanan gawas diri sa Davao City. Particularly dito gyud sa North Cotabato area. Mao kini ilang mga address kung makabisita kamo ditong dapita. Ana sila sa Purok 1, Dualing Alyusan, North Cotabato. Ubos ka na sa pagdumala ni Pastor Dominador Capablanca. O kasikbit lamang dito nga dapit, nausab ito nagapamuhat atong kaubanang pastor. Si Pastor Jose Milzar Toto Istember. Ang iyang address mao kini, Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap, North Cotabato. O diri usab sa Oroquita City, nausab kitay kaubanan diya, no? Nagapayuniring usab kana siya sa iyang panimalay. Si Pastor James Dano Amis, no, nagasugod ko na siya og pioneering sa iyang sulod sa sa iyang panimalay. Og aduna usab kana siya radio program diya sa Oroquita City og sa Calamba, no. Ato kana siyang mabatian sa 97.7 Gold FM Oroquita, no. Ang tingog, ang iyang pangalan siyang programa, ang tingog sa kamatuoran. Ato kana siyang mabatian sa adlawng Domingo, ang iyang time slot alas 7:30 ngadto sa alas 8 sa hapon, no? Alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi na din siya, Pastor Fred, no? Oh. Alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi, adlaw nga Domingo, no? O dito sa Calamba, mabatian usab nato siya sa 94.7 Gold FM Calamba, no? Mao gyapon ang pangalan sa iyang programa dito, ang tingog sa kamatuoran. Sayo-sayo kini di ay alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon, adlawng Domingo gyapon. Okay? O dito usab sa Labason, Zamboanga, nausab dito atong kaubanan nga si Pastor Dodo Vallenas. O dito usab sa Visayas area, kung makasuroy ka mo diha sa Bohol, nausab kita kaubanan diha, no, atong senior pastor na diha nagapamuhat. Kung makasuroy ka mo diha sa Tagbilaran area, mao kini ang iyang address sa kongregasyon, Grace Christian Church, excuse me, Bohol Incorporated, number 12A, Old Airport Road, Purok 4, Boy District, Tagbilaran City. Ubos ka na sa ato ang pagdumala sa atong senior pastor nga si Pastor Bob Rio. O diha usab sa Cebu, no? Karkar, Cebu. Nausab diha ang ato ang kaubanan nga si Pastor Al Isto. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Ruel Galio. Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab kaninyo mga kaigsuunan
Sunod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, sa pagsugod sa ato ang bag-ong topiko karon, ato sang hangyon si Pastor Pedi sa opening prayer. Okay, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya nga kanimo tungod sa imong makanunayon nga pag-sustain kanamo, bisan man sa paghahatag kanamo og maayong panahon, maayong panglawas, bagong opportunity nga din kami makabuhat sa mga buluhaton ngayon mong ginapabuhat nga ni kanamo. Uban ni kami ni Pastor Rowell ni usa ka oras ng tunga nga pagdala sa imong pulong. Naghangyo kami Father God sa imong pagtabang kanamo, pagtudlo kanamo through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Among katuyuan nga mamahimaya lamang ikaw bisan man ining urasa o bisan man sa among mga kinabuhi. Kabang sabi mo mga kanakan nga diin magapaminaw, salamat sa paghatag nimo kanila og positibo nga panguna-una, concentration sa pagpaminaw, pagtuon sa imong pulong. Ibalik kami nining panahon na, kini ang ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan ng madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Amen. Okay. Unsa ni Pastor Fred? Dito na ta sa atong bagong topiko karon. Akong ihatag kay mo ang unang kayon. Pwede pod, Or mo review sa ta sa ato ang pwede pod atong i-review sa makadali. Okay. Sige, Pastor Fred. So before ta mag-review, mabasa sa ta diri sa Hebrewanon 4, Pastor Rowell. Nakalimutan. Okay. Ako magabasa sa Hebrewanon 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. 13. Og sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, hinunua, ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kita og husay. Okay, mayong hapon pag-usab mga igsoon. Og before ta mo adto sa atong bag-ong pagtuon karon nga nagahisgot, nagauluhan og 3 functions of believers. Ako sa nga yatag ka Pastor Pedi ang pag-review sa atong last nga topic. Okay, atong i-review sa makadali ang atong natun-an sa milabay nga mga Sabado. Katong gitun-an nato katong kinabuhi sa eternidad, no? Adunay blessings and rewards in eternity, especially sa mga magtotoo o napoy para sa mga dili magtotoo na mag-suffer pud sila. Now diri kita magasugod karon sa the Christians in eternity, no? The Christians in eternity. So, ang yagiskutan din to live is Christ and to die is gain sa Philippians 1:21. Naghiskut kini siya may tungod sa mga kanakan sa Dios nga din sa diyang pagkakuhaon na sa Dios dito siya ibutang o i-transfer sa langit nga din magkinabuhi na siya sa walay katapusan. Mao ka nang dapit nga wala nay kagulanan, wala nay kasakit, wala nay mga kalisod, wala nay kaguliyang, kundi ang tanan mga kalipay na ang tanan dito. Og mo nang gihisgutan diri sa John 14:2-3, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I am going to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. So this space is living forever in the presence of God. Mga ning panahon na nga diin, magkinabuhi na ta kauban sa Dios. Dito sa heaven, no? At salvation,
you are guaranteed an inheritance that will last forever. This inheritance includes heaven. Our citizenship is in heaven. And I'm often asked what heaven will be like. It's going to be incredibly glorious, beyond expectations, and more wonderful than you can ever imagine. Mo ka ng langit, no? Ang langit, di gini mo ma-express sa imuhang kaugalingong sinultian. Mo ka ng hisgutan sa 1 Corinthians 2:9, the eye hath not seen, the ear hath not heard, the heart hath never known the amazing things that God has for you. Di ka ka-express nini. Now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully. Sa 1 Corinthians 13:12. With regards to the resurrection, kining sa Philippians 3:20-21 nagaingon, our citizenship is in heaven, from which we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be conformed to His glorious body. Sa Philippians 3:20 nga to sa 21. And then sa Revelation 21:4, God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any pain, for the former things are passed away. Revelation 21:4. The minute you accept your human body, your body is physically dead, but you aren't dead. You are alive and face to face with the Lord. Your body has gone back to the dust. You will receive a new body, a perfect body, a resurrected body that you will live forever. So there is no sin nature, corruption in heaven. Your sin nature does not go with you in heaven. It is left here on the earth when your body returns to dust. So you are free from sin nature. Now, ato ta sa blessings and rewards in eternity. Blessed are the dead who die in the Lord. From now on, they may rest from their labors, for their deeds follow with them. Revelation 14:13-14. So God wants us, or God wants you, no, out with blessings in time, which lead to blessings and rewards in eternity. So, God wants to grace you, or to give you blessings in time, which lead to blessings and rewards in eternity. To receive these rewards, you must complete your advance to spiritual maturity. As your spiritual life develops, God will bestow more blessings on you. So yun na din, no? Once nga natay mga blessings sa kalibutan, mag-isgot nga tayong blessings, dili na pinasikat sa ato ang kinabuhi, no? Kung sa ka maayo o kung sa ka butan, kung dili mga blessings ka na ngayas Ginoo, naghulagway ka na nga aduna usab kitay reward niya sa eternity. That means ang atong life aduna pagpakig fellowship sa Ginoo. Ug busa nagaingon din sa Galatians 6:9, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. For the Lord God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, how blessed is the man who trusts in you. Salmo 84:11-12. So you have an amazing retirement plan. Natahigala, Pastor Well, no? Nga ba kung nag-retire, no? Yes. So your production of divine good in time will be multiplied as rewards in eternity. Wapo, no? Pagkasulti. So you have an amazing retirement plan. And then your production of divine good in time will be multiplied as reward in eternity. Katong mga trabaho na to, nga gold, silver, or precious stones, na ito'y value sa eternity. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us,
To Him be the glory, Ephesians 3:20-21. Now, he who hears my word and believes Him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. John 4:24. Now, anita sa the unbeliever, makaluluoy kayo po ning kahimtang sa mga dili magtotoo. Muna nga, kamong mga wala pa'y siguro karon, dapat magatuo na gid mo kang Kristo Jesus ngayong Ginoo ug manluluwas. Kanang word nga manluluwas, importante gina, no? Maghisgot na mahitungod sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Now, here is a description of what the unbeliever faces at the last judgment, the great white throne judgment. Then I saw a great white throne, and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deed. And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, mauday nga wala masulat ng ilang libros kinabuhi, kay atong nakita din ha, kung wala sila magatuo kang Kristo Jesus nga nang Ginoo ug manluluwas, gipapa sila. Sa original nga record sa Book of Life, nakasulat ng pangalan, pero sa takna nga mamatay sila, i-blotted out. So, daghang mga bersikulo nga nagatudlo niya na, nagasulti niya na, especially sa Old Testament. You should thank God right now that because of the amazing grace of the Lord Jesus Christ, you are going to heaven and not headed for the lake of fire. So, alang kanimong nagtuo na kang Kristo Jesus ng Ginoo ug manluluwas, dapat magpasalamat ka o mapasalamaton ka. Kay imong kinabuhi, wala na nagpadulong ato sa linaw nga kalayo. Why do you have eternal life? Because you are in Christ. Nanak ka kang Kristo Jesus. Yes. You made the decisions to believe in Jesus Christ as your Savior by faith alone in Christ alone. Now, Christianity is Christ in you. Ang imong pagka-Kristohanon, nga nung gitawag ka-Kristohanon, tungkol kay si Jesus Christ nasa sulod nimo. This is God's mandate to you. You are instructed to grow spiritually, and this starts by learning the basics of God's protocol plan. I hope this book is an encouragement to you. You have the process to develop your personal relationship with your Lord and Savior, Jesus Christ. So, dapat, ang atong spiritual life, good Pastor Well, kuhan yun, na-develop yun. Yes. Ang una din ha, yes, una, limpyo ka sa tubangan sa Diyos, clean before the Lord, then stay filled with the Holy Spirit. Ang balang Espiritu, makatrabaho man gud siya kung limpyo ta, no? Pero kung dili ta limpyo, gi-grave na to or gi-cleanse na to, sumala pa sa Ephesians 4:30 o sa 1 Thessalonians 5:19, dili kita pwede mahimong filled ni ana. So una, clean before the Lord, stay filled with the Holy Spirit, and then obedience. Learn God's Word, and then use God's problem-solving devices, and then grow to spiritual maturity. So sa Luke 11:28, nag-ingon, happiness belongs to those who hear my Father's word and keep it. Hear it and keep it. This is spiritual momentum. You are taking on the mind of Christ. You are thinking with divine viewpoint. You are advancing to spiritual maturity. You are glorifying Jesus Christ. Christ in you, the hope of glory, sumala pa sa Colossians 1:27, Jesus Christ lives in you. He must shine through you, and the world must see Him in you. Now, this is Christianity, no?
Sumo ka na itong gitunan sa milabay, o I just do hope na aduna ka mo mga nakutlo o nakatunan sa milabay nga mga Sabado nga atong gitunan kini, no? Karon ano kita sa atong bagong topiko o akong ihatag kay Pastor Rowel kini. Okay, daghang salamat Pastor Fred. Og nahuman na gyud kita ni adtong libro gyud. Hisgot ka to nga libro sa gitawag og A Crash Course in Christianity, no? Mao ka to atong gitun-an sa mga siguro 2 months siguro na tong gitun-an, no? 2 to 3 months gyud, 2 to no? 3 months gyud, no? So karon nakita bagong topiko, nagauluhan kini og 3 functions of believers, no? 3 functions of the believer, no? The moment diay nga kita nahimong magtotoo o Kristohanon, aduna detay 3 assignments, no? Una nindot kay na ato ang tun-an karon kay nagatuo ang mga Kristohanon karon nga human sila mito kang Kristo ilang Ginoo maluluwas. That's it, murag wala na, no? Okay na. Okay na. Pero napaday ang Ginoo plano, no? Sa unahan. Mas nindot pa. Mas nindot pa, no? So mo ni atong tun-an karon. Okay, so ready na ba kamo, no? Ug na kamo yung mga Biblia diha, no ballpen, maayo ni nga inyong masulat dinha, no? Kay daghan pa kayo mga Kristohanon, wala sila nasayod ni ining tulo ka mga assignments nga gituga kanato sa Dios, no? Human kita maluwas. Okay, so 3 functions of the believers, no? Muna ato ang topiko. O ingon diri, God does not save us and then turn us out to wander aimlessly around the cosmic system until He returns. Ang Dios, wala nagaluwas ka nato, aron lang kita mahuman maluwas, kinabuhi kita nga walay tumong, no? Ning kinabuhi, ning kalibutana, no? Wala tagiluwas nga mahimong ingon ana. Kundili, antod nga mobalik siya. Kundili, the instant we are saved, umando kita maluwas, we are given 3 assignments. Kita giyatagan niya og tulo ka mga assignments, no? Unsa man kana pastor, no? That defines the purpose of the rest of our lives and tell us how to deal with everyone we met, no? So naghisgot diay sa mga tao nga itong makahimamat ni Pastor Ruben. Yes. Jud. Pero naiusan ini nga naghisgot ni tungod sa Dios, no? Nga diin dapat nindot ang atong pagkikig-fellowship kauban po sa Dios. Yes. Padayon, Pastor Ruben. Okay, salamat Pastor Fred. So moving on, no believer ever has to wonder, no? Kaya nga naman, kita nga magtotoo, atong pangutanon atong kaugalingon, no? Kaya dili ta magkinabuhi ra nga kanang waray tumong ning kalibutan ni, antod nga mubalik ang Ginoo. Naay purpose ang Ginoo nganong nahimo tang magtotoo, no? So, ang naay pangutana diri, kung pangutanon po din mo imong kaugalingon karon kung nagatan-aw ka man ning maong live, naay pangutana diri, what am I here for? No? What am I here for? Ganong nako diri. Yes, unsa may katuyuan yun. Unsay sige pastor. Unsay katuyuan og nganong nga naa pa ta diri sa kalibutan. Yes. Sige, Pastor Ruben. Unsay purpose nako diri sa kalibutan? No? Kay daghang kay mga Kristohanon karon naglibod suroy ra yun nga way tumong sa iyang kinabuhi, no? Wa sa kasabot og unsay spiritual life. Yes, wa siya kabalo unsay plano ug kabubuton sa Dios iyang kinabuhi, no? So, mo na no believer ever has to wonder. Kung dili pangutanon niyang kaugalingon, what am I here for? No? So, nganong naama ko diri unsay tumong katuyuan sa Dios?
no? So, karon kahapon nun, tuna na to, no? Og ngano, no? So, those three assignments are, no? Muna ni ang tumong sa Dios, no? Una, ang number one gitawag og priesthood, no? The word priesthood, no? Nagahisgot ka na sa atong unsa man, our relationship to God the Father, no? Mo na ang unang tumong na to, no? Nga kita di ay isip nga magtotoo, aduna daytay unsa bi isa priesthood pa sa Fed? Pagkapari, no? Aduna daytay tawag na kanang matag usa day nato, aduna natay kanang direct access sa Ginoo, no? Nanatay relasyon sa Dios, no? The moment nga kita nahimong believer, no? So unsa man ang giingon diha sa 1 Peter 2:5-9 na Akong basahan, si Pastor Pastor Ben. Fed? Nagaingon din, o ang inyong kaugalingon usab, ingon nga mga buhi nga bato, ipahimo ninyong espirituhanon nga balay, nga mahimong balaan nga pagkasaserdote alang sa paghalad sa espirituhanong mga halad, nga pagkakahamutan sa Dios pinagi kang Hesukristo. Kay ginaingon diha sa kasulatan, tanawa, ginapahiluna ko sa Sion ang usa ka bato nga pinili, ang bilulhong bato sa pamagang, ug siya nga magasalig kaniya dili gayud maulawan. Busa alang kaninyo nga mga nanagsalig, siya bililhon apan alang kanila nga wala managsalig, ang maong bato nga sa maong magtutukod gisalikway nahimong uluhan sa pamagang. Versikulo 8. Ug usa ka bato nga sa mga tao kapangdulan, usa ka dakong bato nga makaingon sa ilang kapukan, kay tungod sa ilang pagkamasupilon sa pulong, sila nga pandol sumala sa gitagana ng daan alang kanila. Verse 9. Apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahupungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Wow. Pagkanindutan, no? Mao kana, Pastor Well. So, isip magtotoo, the moment day kita nga nahimong believer, aduna day tay responsibility pa sa Fed ang atong pagkapari, no? Yeah. Nga matag now and then, no, every moment moment by moment nga ato gina siyang bantayan atong kaugalingon, no, nga haom buta sa plano kabubuton sa Dios matag higayon, no? So mo niyang ingon nga buhi nga bato. Now, nanong hisgutan sa buhi nga bato, Pastor Well, napoy patay nga bato din, no? Pero ang buhi nga bato, naghulagway siya sa usa ka magtotoo nga buhi nga halad, no? Kaya naman magtotoo nga patay pod, no? Yes. So kung nagapangalagad ta nga aduna tay sala, patay man ta. Ang atong mga buhat, dead works man pod, patay. Yes. So ang iyang hisgutan din kining buhi nga halad. Kining nagapangalagad ta sa Dios nga diin gwapo ang atong pagpakig-fellowship ngadto kaniya. Yes. Kaya nag-hisgot ng taog priesthood. Oh. Ug muna mingon siya diri sa verse 5, ug ang inyong kaugalingon usab ingon nga mga buhi nga bato, ipahimo ninyong espirituhanon nga balay. Mao na. Oh, espiritu. Dapat espirituhanon ta, Pastor Well. Na hinumduman na to nga di ba ta espirituhanon kung natay sala, Pastor Well. So usarigid ka pamagi nga mahimutang espirituhanon, kaya lagi yung limpyo ta. So nagsunod siya nga mahimong balaan nga pagkasakserdote. Sa to pa, ang atong pagkapari, dapat balaan pa. Yes. Wala mong value ang dili balaan. Wala tay fellowship sa Ginoo. Wala tay fellowship sa Ginoo niya na. Dili tay spiritual. So,
Sa tuwa, mura na tagpareha sa mga tao pud nga kalibutanon ni anak basta natay sala, basta dili ta in fellowship with God, wala ta nasulod sa iyang plano o sa iyang kabubuton, walay bili ang atong kinabuhi. Busa mingon gyud siya diri, ingon nga mga buhi nga bato ipahimo ninyong espirituhanon nga balay. Yes. Di Pastor Well. See. So, meaning, nga, isip nga mga magtotoo, nga kita gyud naa gyud ta sa panagsandurot sa Ginoo, no? Or fellowship, Mao gyud na. no? Kay nag-iskot man ta diri og kani our relationship to God, no? Nga every now and then kailangan nato nga ipahaom atong kaugalingon sa Ginoo, no? Or gamitan nato usahay mag self judgment kita, no? Nga so tao na to kanunay nga kita naabot ta sa sandurot sa Ginoo, no? Or fellowship. Para nini nga panahon Pastor Well, no? Hipokrito ra kay tanong nga magtudlo ta niini niya kita di ay wala dayta in fellowship with God. So dili wala ta nagkinabuhi, wala na tinuod ng kining gitawag nila og walking the talk, no? So buti po sabot sa atong pagtudlo na experience gyud nato nga we are in fellowship with God, no? Tinuod yan. Kay kung dili usually sa rigid Pastor Well ay mangundang lang ta ninig tudlo diri Pastor Well kung wa magkadimaw ang atong kinabuhi. So yun na po sa inyo diha mga kaigsunan nagapaminaw mo, if you are not in fellowship with God, wala gihapon pulos bisag naminaw mo sa mga. So ang pinaka-importante din nga ang atong kinabuhi na inline gyud dahil sa kabubuton sa Dios. Una, limpyo sa imong kinabuhi. Kay mo rin na, dili gyud ka pwede filled with the Holy Spirit kung di ka limpyo. So, sa dang limpyo ka, ang balang espiritu magalihok sa imong kinabuhi, spiritual na ka. Ug mo nang magtuman na ta, magsunod na ta sa kabubuton sa Dios. Yes. Sama ni itong gibuhat ka Pastor Well, pagsunod din siya sa kabubuton sa Dios. Kaning gitawag ito yieldedness to the will of God or yieldedness to the will of the Father. Ano siya na? So muna itong gidabuhat karon. So kita mismo makakuan kita Pastor Will ba kasi namon gitawag na to ang doctrine sa conscience ug doctrine sa human spirit. Magtudlo man gud nato kung kita in fellowship ba o dili ba. Tinod. So mo nang ikaw mismo makahibalo ka sa imong kaugalingon if you are in fellowship or if you are out of fellowship. Yes. So salamat niya ng mga doktrina Pastor Well, no, nga detalyado, klaro o may puntos nga atong dapat nga masabtan o kumusta kita diha sa Ginoo kay ang atong gitunan baya kumusta ang atong relationship to God. Kaya mao na presod mao na ang dapat natong mahibaluan ug unsa ang atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Yes. Sige Pastor Well, padayon na Pastor Well. Okay, so nindot kayo itong explanation, no, ni Pastor Freddy. So nagahisgot kadto o pagkapari, no? The word pagkapari, our relationship to God, no? So muna ang ingon diha sa 1 Peter 2, 5-9, no? Nga matag magtotoo sa diya nga siya Kristohano na aduna na gid siya direct access sa Ginoo, no? So mao na nga ato gyud nga i-check atong kaugalingon every now and then nga inline ba kita sa iyang plano ug kabubuton, no? Okay, so padayon ko Pastor Fred. Every believer is a priest to God and has the right to represent himself before the throne of grace, no? In Hebrews 10 19 to 22, akong pagbasahon. Sige daw Pastor Fred. Nagayon din mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan. Pinagi sa dugo ni Hesus. Pinagi sa bag-o ug buhi nga gianan. Ngayon gibuksan alang kanato lahos sa tabil.
nga sa ato pa pinagi sa iyang lawas. Og sanglit kita aduna may dakong saserdote nga nagadumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios. Uban ang matinuoron nga kasing-kasing nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing ngadto sa pagkahindlo gikan sa dautan nga kaisipan ug atong mga lawas na nadigo sa malinis nga tubig. Yes. Wow, pagkanindot. Mhm. So, explain ito, Pastor Ruel. Sige, sige. So, ang iyang gingon diri, yes, connected gyapon siya sa 1 Peter 2:5-9, no? Murag ihalang gisumpay nga matud pa niya. Mga igsoon sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan. Makasulod naman guta sa dapit nga balaan. Kay pari naman guta, Pastor Ruel. Oo. So anytime nga muadto ta sa dapit sa balaan, every time nga muadto ta sa Dios, wala gid kasulod dayon ta. Pinagis pagamit sa 1 John 1:9, paglimpyo ta, sulod dayon ta dito sa dapit sa balaan. Pinagis sa dugo ni Hesus ang mong access gid ni ang dugo gid ni Hesus, no. Ano pagabot sa verse 20, pinagis sa bag-o ug buhi nga gianan. Yes. Ngayang gibuksan alang kanato lahos sa tabil. Subot sa unang gud ang templo, Pastor Ruel, nani siya tabil. Na kinibiyang tabil niya petibiyan ning bagaa. Di mo ni basta-basta nimo nga banggaan nga makalusot ka. Yes. Pero ang gihimo nini gipikas kini sa dihang si Jesus Christ gilansang dito sa cross. Ug sa dihang nahuman niya og bayad ang tanang mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan. Mo na tong panahon nga ang tao aduna ni access pagduol diretso ngadto sa Dios. So mo to ang pasabot sa dugo, Pastor Fred. Ang gibuhat sa dugo to. Oo. Ang tabil nga napikas naghulagway nga bisag kinsa nga mosulod kasulod na. Yes, meaning sa human niya bayad sa sala, Oh, no? Ang kaulugan sa pagpika sa tabil, motoy oo. naghulagway nga bisan kinsa nga mosulod dito Mhm. makasulod na. Yes. Kung dili ka magtutuo, mutuo ka kang Kristo Jesus, kasulod na ka. Hindi mo na kang pare. Karon kung ikaw pare na, saserdote na, kung makasala ka, gamit ka rebound, kasulod dayon ka dito sa balaang dapit. Yes. So, once nga makasulod ka sa balaang dapit, nagpasabot, you are in fellowship, kaya di man ka pwede makasulod sa balaang dapit kung you are out of fellowship. Yes. So, muna nga, nanapog ka sa pagpakig-fellowship sa Diyos. Perting sayuna na sa itong panahon karon. Dili pareha sa una nga, magdaladala paslag na tingbaka, ilang ihawon, dadon nilang dugo, ilang ihalad, para mapasaylo sila mga sala. No, sa tuwa, perting na sayuna. Human ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross, ug busa, ang usa ka tawo nga mutuog kang Kristo Jesus ngayang Ginoog manluluwas, maluwas na siya. Nagsugod na ang iyang pagkapari. Yes. Ug sa dihang makasala siya, gamit sa 1 John 1:9, nanapod siya sa balaang dapit, in fellowship na po siya. So, para yun na kung basa, Pastor Will, no? Okay, Pastor Fred. Then, nagayon din sa unahan, nga sa ato pa, pinagi sa iyang lawas, sa ato pa, pinagi sa lawas ng Jesus Christ, makatabok ta diretso nga to sa Dios, kaya ang tabi lagi, napikas na. Wala na ibabagba, nga to sa templo. And then verse 21, ug sanglit kita, aduna may dakong saserdote nga nagadumala sa balay sa Dios, busa manuol kita sa Dios, uban ang matinuoron nga kasing-kasing, nga sa hingpit, pinasaligan sa pagtuo, sa nasabligan ng atong mga kasing-kasing, ngadto sa pagkahinlo, gikan sa dautan nga kaisipan, ug ang atong mga lawas na digo sa malinis nga tubig. Yes. So muna, dapat masabtan gid nato nga dapat ang atong kinabuhi mahimo nga balaan, mahimo nga limpyo sa tubangan sa Dios. Matag karon og unya. Morning gitun-an nato diri sa number 1 nga pare, priesthood. We are priests in the sight of God. Yes. Ang mihatag kang Pastor Well, nasi ko siya ikadugang nini o nindot ng mga ikadugang. Okay, salamat Pastor Fred. So, naibaluan na to no sa gibasa ni Pastor Freddy
Yang Hebrews 10:19 to 22 nagaingon nga we are urged to draw near to God, To God. no? No, kanang the word draw near mga igsoon from the Greek ato kanang may baluan nga nagahisgot ka na siya sa gitawag og prosertumai, User kumay. no? Meaning to come face to face, no? Kay buot gyud sa Ginoo nga kita mo duol kaniya, Oh, no? Makiginabi kaniya. gusto yun na niya. Mga ganay gusto niya. Gusto niya, no? Fellowship. Because our approach is built on confession, we can walk boldly into the throne room of God, knowing every sin has been paid for, and we have been redeemed, no? Kanang gingon sa kuan pasuped sa Hebrews 4:6, 4:16 gingon diri nga busa manuol kita nga may pangahas ngadto sa trono sa grasya. Amen. Aron kita makadawat sa kaluoy o makakaplag sa grasya nga makatabang kanato sa takna sa pagkinahanglan, no? Now, So- kanang word din nga makadawat kita og gitawag na to makatabang ka nato sa panahon sa pagpanginhanglan. Naghisgot day ka na sa Pastor Ruel sa dihang nahimulag ta. Mm. Nahimulag ka sa Dios so natay panginhanglan. Unsa may panginhanglan nato gusto nato nga mabalik na punta sa pagpakig-fellowship nato kaniya. Panagsandurot. So sa atong buhaton anak kanindot lagi kay anytime Pastor Ruel bisag asa ta makaduol ta siya ha. Mhm. Bisan pag nagsakay tag sakyanan Kuyo kayang pribilyo pasuped, no? nata sa atong balay o nangguna ba ta dito niya sa atong pagpangguna nakasala ta sa una-una balik din ta sa Ginoo makabalik din ta siya Pastor Ruel. Yes. Sumunang draw near to God. Oo. Makabalik ka sa Dios anytime. Anytime. God wants us to live face to face with Him. O muna fellowship with Him. Yes. Mo ginay kabubuto niya. Di man nato makita ang Dios Pastor Ruel, no? Pero imo yung sa imong experience sa dihang naghinahinay kita og tubo ngadto sa gitawag nato paglambo sa espirituhanong pagtubo Pastor Ruel. Ma-feel gyud nimo Pastor Ruel nga naa siya sa duol, no? Yes. No? No, tinuod ka na. Oo. Sa dihang mag-pray ka halos ra nasa tubangan gyud nimo siya. Yang presensya na agad. Di man nimo makita pero para sa imuha grabe ang imuhang pag-isip ninara siya sa imong tubangan na minaw ra siya. Dili siya layo. Kung makaduol yung kaniya. So mo nay usa ka pribilehiyo nato nga mga magtotoo karon nga we can draw near to God anytime nga makasala man ta kay lagi pagpamantas Pastor Ruel napamantas kalibutan. Pero ang nakanindot ng ni Pastor Ruel nga pwede na data nga mas less ang sala kaysa pagbuhat og matarong. Yes. Kaya nakibalo naman ta sa prinsipyo ug sa proseso lagi. No? Sige Pastor Ruel. Okay. So, our priesthood, no, atong pagkapari is private between us and the Lord. Mao kan ang gitawag og Presyon, pagkapari, no? pagkapare. Ang atong priesthood is private between us and the Lord, no? No one sees what goes on between any believer and God, no? Ato agi nang atong pagpanagsandurot, no, individual, no? Tama gina Pastor Ruel. No? We function as priest through the study of the word, no? Mao gina Pastor Fred, no? Mao gina. Dili magita makigsando baka pag kigsandurot sa Ginoo kung wa puta kabaw sa iyang pulong. Pulong sa Dios gyud. Yes. So we function as priests through the study of the word, which is God's communication to us, no? And prayer, no? Which is our communication to Him, no? Kung sa ganito, we function as priests through the study of word, no? Sa iyang pulong, which is our communication to Him, no? And prayer
namali ko, no? We function as priests through the study of the word, no? Which is God's communication to us. Ang pulong sa Ginoo naki-communicate sa tuwa. Kanya, and prayer, atong pag-ampo sa Ginoo, which is our communication to Him, no? Sabta naman siguro na to, no? Ang Ginoo makiginabi kanato through sa iyang written word. Nya kita pod makiginabi sa Ginoo pinagi sa atong pag-ampo, no? So our responsibility, mga igsoon, is to stay in fellowship. Kay mao ra gid na ang issue diha. Ang atong pag-stay in fellowship kay nganuman once in fellowship ta, meaning ang atong panagsandurot sa Ginoo okay. No? Walay nakababag nga sala, no? Muna gina-emphasize gini pagayo di Pastor Rowell, no, ang importansya sa Word of God. Yes. So yan yung gisgutan din ha nga paghisgot pa niya din we function as priests through the study of the Word. So importante gid ang pagtuon sa iyang pulong. Yes. Kay sadyang nagatuon kita sa iyang pulong, which is God's communication to us. Nakiginabi day ang Diyos sa toa, pinagi siyang pulong. Tinod. So kung wala ka nagatuon siyang pulong, wala kabalo sa o instruction. wala pagpakiginabi nga gitudlo ang Diyos nga na kanimo. So dili ka makakaton Tinod. sa pulong sa Diyos. O wala kay giya sa imong pagkinabuhi kay kumuadto ka sa Psalms 119, magsugod ka din na sa 105, 109, 111, naghisgot gid na tanan mitungod sa kaimportante sa pulong sa Dios nga dapat priority nato kay mao gini atong trabaho pastoral Word of God gyud. Nata diri unsa atong trabaho tudlo sa Word of God. Nata sa balay nag-study ta Word of God gyapon ang atong study. Sadyang gyapon nato sa gawas ang Word of God nga nasa atong kalag gyapon ang atong gigamit. Tinod. So bisag asa kita Word of God gyud. Sa naitaw nga manghilabot sa tuwa. Unsa may atong buhaton? Word of God gyapon nga atong i-apply, ipalabas diha sa atong kalag. Mao gyud. So buti bisabot, Word of God ang nakafocus tanan sa diyang nakita magapanglagad nga to sa Dios. Sa diyang gusto lang ang Dios naga-communicate nga ni kanato, ang pulong sa Dios mo importante sa ato ang kalag. Yes. Mabito ng usahay Pastor Rowell, akong gi-series ang kanang pagtuon sa katong hermeneutics, how to study the Bible. Nakana ko ba ko, dili gid basta-basta mga igsoon magtuon sa pulong sa Dios. Dili gid pwede nga lamu-lamuon lang nato ang pulong sa Dios niya. Mo ditso pud taog ka ng post diha nga wa pa nato kay maklaro, no? So kinahanglan clear gyud nga nasabtan nato ang pulong sa Dios. Contextual ta, gibasa nato ang context. Atong nasabtan ang historical, kinsa ang nagsulat, kinsa ang gisulatan, unsay purpose sa pagsulat. Importante na siya. Ang exegesis, no, ang grammar. Kay dako na kahimuan nga di ta magkamali. Na kung wala na sa tuwa Pastor Rowell kanang mga prinsipyo o kanang rightly dividing the word of truth, no, apil na siya. Dili lang kay usa ka porsyon. Kinahanglan masabtan nato kanang how to interpret the scripture. Dapat na kahibalota sa ICE methods, isagogical, categorical, exegetical. Nahibalota sa mga synthesis, kay kung wata na ito masabti ang synthesis, na pataka na kita niya nagtudlo nga bisag unsay mapudyot na to sa Biblia, ato din ang gihuna-huna nga tinuod day na. Nya wa day nato gibasa ang context. Pag wa nato dili nato basahon ang context, mahimo siyang proof text. So muna nga ang pulong sa Dios importante gyud nga atong ikinabuhi. Ug nga mukupot kita sumala sa gisulti sa Bible, parehanang ang gisgutan din ha usa ka principle sa hermeneutics nga scriptura sola.
Oh. Kana Pastor Ruel, pagingong scriptura sula, ang buti pasabot niya na nga scripture alone. Let the scripture, matupad din ha, let the scripture interpret itself. Dili kita pwede nga mo interpret. Kaya nga naman, ang hitabo niya na Pastor Ruel, kung ang pulong sa Diyos, atong dugangan, gibutang na nato ang atong huna-huna diya sa pulong sa Diyos. Disgrasya na tani ana. Kaya dili nato pwede nga butangan o dugang sa atong huna-huna ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos mo itong pasultiyon. Dili kay kita ang musulti tungod niya ng pulunga. Kay naman siya interpretation din no? Daghang mga area nga dapat natong hatagan o pagtagad. No? So, pag yun din importante kay kini akong balikon, we function as priests through the study of the Word. Importante ha gini no? Pinodyan. How you study the Word of God. Sige, Pastor Ruel. Kaya mauna ang Ginoo nakig-communicate na to. Mauna. Munang panahon na nga nakiginabi siya sa tuwa o unsa ang niyang gisulti nga ni kanato. Karon kung butang man nato atong kaugalingong huna-huna, Pastor Ruel, wala na. Twisted na. Diverted na. Nausab na ang ihang meaning kay ang atong huna-huna gibutang nato didto. O kaha, ang huna-huna sa ubang mga tao, basig natin mga theologians nga giisip din nga nagsalig po ta sa iya ha. Ang huna-huna sa theologians nga gisulod dito, nakasulod dito, ay wala na, nahimo na siyang eisegesis, dili na exegesis. No? Eisegesis ha? Eisegesis ang labas. Basta ang pulong sa Diyos, wala nimo gipasulti sa imong kaugalingon. Ikaw ang nagbutang sa imong huna-huna, dugang niya ng, ikaw ang nag-interpret ba? Wala nimo gitugutan ang scripture nga mag-interpret. Eisegesis ang labas. Now, hinumduman na to, ang eisegesis is false. Exegesis yun ang tama. So, dili basta-basta magtuon ba sa pulong sa Diyos. Mabita lang say, yes, nindot na magiging kayo na nga, ang gasa na to, Pastor Teacher, Pastor Ruel. Pero sa atong pagka-Pastor Teacher, ang responsibility ni Pastor Ruel, dili di ay ingon lang atong lamuon. No? Dili di ay ingon nga ato lamang basta lang makatudlo ta. Kinahanglan gyud sure ta sa atong pagtuon, sure ta sa atong pagtudlo. Yes. Sige, Pastor Ruel. No? Okay, so naipanultihon nga think before you click. No? Kana gyud. Kay Isip-isip sa. Lisod kayo, di na ma-retrieve, no? Di na gyud. Di na gyud ma-retrieve. Yes. Tama gyud na, Pastor Ruel. Di na gyud di mo ma-retrieve to, no? Mas mayo gyud nga double check ta tanan. Una na to i-click, no? Mas mayo man kung ako malipay jud ko ang mga tao, Pastor Ruel, nga may sugon kayo nga mo post sa pulong sa Dios. Pagkanindot na lang niya nga mo post sa pulong sa Dios. May sugon ka nga nag-post sa pulong sa Dios. Pero kung nag-post mo lang ta sa pulong sa Dios nga wala man kadimao, walay pulos or problema na siya, no? So, morning, nindot kay kini siya, Pastor Ruel? Yes. We function as priests through the study of the Word. Importante gid kay na siya. Well, adunay mga 9 principles din na sa hermeneutics nga dapat natong masabtan. Usa lang ng rightly dividing the word of truth. No? Nindot na kay na nga nakabalo na ta sa rightly dividing the word of truth. Pero ang rightly dividing the word of truth, kung kana ra imong nahibaluan, 50% lang na. Wa pa gali siguro na nakabot sa 50%. Wala ka kabalo sa synthesis, wala ka kabalo sa context, contextual principle, wala mo nahibaluan. Ang ICE principles, historical background, wala. Ang mahitabo nimo kay rightly dividing the word of truth ka, pudyot ka lang dito niya, ibutang dahil mo dire, pudyot ka dire, ibutang mo dito.
So karon makapudyot unya ka nga mabalhin nimo sa usa nga dili mao. Amo na usa ka dakong problema nato mga kaigsuonan. Na wala man ko naga-discourage ninyo diha no nga nagsigig post no. Kung namin nagsigig post sa pulong sa Ginoo kay international biya ni no. Padayon mo sa inyong pag-post provided nga sure mo sa inyong gi-post. Ang uban na ang pinaka-safety nga nag-post sila, ang word of God lang ilang gipadala. Which is safety kayo, Pastor Ruel, no? Hindi man ka magkamali kung ang word of God ay mo ipadala. Pak, pindot mo, padala mo dito sa tanang mga tao. Kana, nindot na siya, no? Pero sahay kaning mag-post ka, nga murag hatagan ni mong meaning, nga mo na ibuti pasabot ni mo, din na ang problema, no? Sige, Pastor Ruel. Okay, so we function as priest through the study of the Word, which is God's communication to us. And prayer, which is our communication to Him. Prayer. Yes. Our responsibility is to stay in fellowship, no? Stay in fellowship. No? So grabe yun, no? Yes. Balik-balik yun, Pastor Ruel, no? Ang stay in fellowship. Yes, so mo nang giingon sa 1 Corinthians 11:28 o ngadto sa 32, ingon diha, apan ang tagsa-tagsa magsusi sa iyang kaugalingon ug sa ingon niini mukaon siya sa tinapay ug muinom sa kupa. Kay ang mukaon ug muinom nga dili takus, magakaon ug magainom sa hukom sa iyang kaugalingon kun wala niya pagahina ang lawas sa Ginoo, no? 30 tungod niini nga hinungdan daghan kaninyo ang mga nahuyang og mga masakiton og dili diyutay ang mga nagakatulog. Unya sa 31, apan kung nagasusik pakita sa atong kaugalingon dili kita unta mahukman. 32, apan kung mahukman kita, pagasilutan kita sa Dios, sa Ginoo, aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. Ug ang 1 John 1:7 ug 9, nakita mo kasupid? Oh, na, kadali. 1 John. Okay, kadali ha. Ano rin? Akong pagbasa ko, Pastor Ruel. Nagaingon din apan kung kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, nan kita may pakigambitay ang usa sa usa. Yes. Ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak, nagahindo ka nato gikan sa tanang sala. Kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalag sa atong kaugalingon. Ug wala ka nato ang kamatuoran. Verse 9, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makaturunganon nga tungod niya na mopasaylo siya sa atong mga sala ug magahindo ka nato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Yes. Mo kana. Okay. So dili lang to stay in fellowship atong responsibility. Ikaduha, mao ang unsa man to pray, no? Matud pa sa Hebrews 13:15, busa pinagi kaniya magtanyag kita og usa ka halad sa pagdaig sa Dios kanunay. Kung sayron ang bunga sa mga ngabil nga nagahimo og pagsugid sa iyahang ngalan. Mao ba ni? Maria ba translation Pastor Fred, no? Oo, mamara. Nya ang Tesalonica 1 Thessalonians. Yeah. Yes, 1 Thessalonians 5:17 ngadto sa 19 nag-ingon manag-ampo kamo sa walay undang. Pray without ceasing, no? Magpasalamat kamo tungod sa tanan kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kanimo. Og sa 19, dili ninyo pagpalungon ang espiritu.
kanang bot sabot nga iya pagbuhat og sala. Yes. Ay iya pag go against sa leading o guidance sa Holy Spirit. Mhm. So makasanta gid siya Pastor Well, makapugong siya. Yes. O padayon ko Pastor Fred, Padayon. and to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kana gyud ang pinakanindot Yes. Pastor Well, no, nga maabot na to. Yes. Kung gingon sa 2 Peter 3:18, no? Ingon diha nga apan managtubo kamo diha sa grasya ug sa pag-ila sa atong Ginoo ug manluwas nga si Kristo, nga si Jesucristo, kaniya ang himaya karon ug ingon man sa walay katapusan. Amen. No? Managtubo kamo sa grasya. Yes. So mo gining gisgutan dinhi sa actually ang grasya mong nga gisgutan pagsulti ni Peter nini mo man puning grasya nga nadawat ni Apostol Pablo Pastor Well. Nga bisan dili siya takos ang grasya sa Dios miabot gyapon kaniya. Ug busa grabe kayo ang emphasis o ang pag-emphasize ni Apostol Pablo sa grasya. Nga imagine that naluwas siya ang persecutor sa mga Christians. So para kang Apostol Pablo di gid siya ngayon yung maluwas ba? Wala. Og gisgutan ni mo yung kinabuhi. Grabe gid kabugoy. Pero mingon siya, grabe ang grasya sa Dios, no? So, pero, atong nakita, ang grasya, mo tong sa cross, mo tong gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Yes. Nga diin, si Jesus Christ na disgrasya, pero kita, nagrasyahan. No? Maisad na. Si Jesus Christ, namatay sa cross, pero kita nabuhi tungod sa iyang kamatayon. Ug na ko'y nakita nga captions Pastor Fred, inana gyapon nga to. Ingon dito sa likod sa sakyanan nga his pain, your gain. Tama. Tama gid, no? Siya ang nag-antos, Ikaw kita ang ang nagaginansya. Mao nang nahitabo kay Apostol Paul. Oo. Nga siguro Pastor Well, katong nagministry na gyud si Apostol Paul, nakita na gyud niya ba nga ihurot ko na gyud ning tanan. Kaya di ko ang ngayan ba? Lord, no? O di mo siya ngayan. Siya ihurot ko na gining tanan mo nang ang pagwali niya sa mayong balita. Bisag asa siya mo adto, di giniya ikaulaw ang mayong balita. Yes. Nya ang pagwali pa niya sa mayong balita, abot pa siya dito sa mga Gentiles nga mga nasod. Nga din kung imong pagatanawon, yes, mingon gyud tinod bisag kita makahibalo kita nga mas daghan og accomplishment sa Apostol Pablo kaysa ubang mga apostoles. Og si Apostol Pablo gyud nagsulti po niya na, no? Nga siya daw ang pinakalis nga apostles, pero tinuod siya ang pinakaulahi sa tanang mga apostoles, pero siya po ang pinakadaghag agi sa tanang apostoles. Nindot, no? Kay ang yang gisulat sa sa Biblia, 13 ka po. 13 epistles gyud yang nasulat. O gawas niya na nahurot niya ang almost European countries, Pastor Rowell. Yes. Suroy-suroy siya din sa Asia Minor. Asia Minor. Kanang kalam kong Asia Minor, kung mong pagkatanaw na siya, by now, kuha man na siya. Turkey na sa atong panahon karon. O nahurot-hurot niya ng mga dapita din gikan pa sa Rome. Subay sa Rome. Padulong diri sa Corinth, padulong diri sa Ephesus, padulong na dito sa tanan kanang 7 churches of Asia Minor. Namon ko na siya sa Ephesus sa unang panahon niya, karon gitawag na siya og Turkey. Mo nang dapita. So suroy-suroy siya din na. Abot siya og bisag asa niyang dapit nga naadtuan, wali gid sa pulong sa Ginoo. So kung imong pagkatanawon, gawas sa nasulat ni Apostol Pablo nga 13 epistles, ang iya pong agi. Nagud siya upat ka missionary journey. So nga, asa ka mangita din sa biblical geography, Pastor Rowell, upat din na ang iyang missionary journey. Samantalang, adunay mission ang uban, pero nakafocus lang dito sa Jerusalem, tapat-tapat lang sa Jerusalem,
Dito ra sila, no? Pero si Apostol Pablo, kuhan din siya. Nagkalat din siya sa tanang dapit, no? Iyahay yung wali ang mayong balita sa bisan asang dapit. Umato pa niya, I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaya ang mayong balita mahitungod kang Kristo Jesus, mao daw ang gahom. Sabi niya, tinood mo gina, nangaluwas ta, tungod mo gina sa mayong balita mahitungod kang Kristo Jesus. Yes. O salamat niya na nga usa ikaw nga nahimo nga kabayan sa lawas ni Kristo. Padayon, Pastor Ruel. Okay, salamat Pastor Fred sa informasyon, no? Di gini basta-basta ang journey ni Apostle Paul. Hindi basta-basta. Okay, so mao kato ang the moment nga nahimo kitang Kristohanon, gitagaan kita og 3 assignments, no? Number 1, mao katong gisgutan nato priesthood. Ikaw nga nahimo ng Kristohanon karon, aduna kanay direct access to God. Aduna kanay katungod nga makighinabi sa Dios, moduol sa Dios anytime, no? So mao na nga ato gyud ang ato adalang responsibility isip nga magtotoo is to stay in fellowship. Number 1, number 2, to pray. Okay, mao na ang ato ang communication to God. Magampo ta. No? Pero ang Ginoo makighinabi nato through sa iyang written word nga mao na makinahanglan po ta motuon sa iyang pulong. Og ikatulo, ang responsibility nato is to unsa man grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kailangan kita nga motubo. No? Isip nga mga magtotoo. Now, karon pa supid, mato na ta sa ikaduha nga assignment. Okay, sige, Pastor Ruel, number 2 na ta. Nga mao ang ambassador or ambassadorship. Unsa man da ang ambassadorship? Nag-isgot ka na sa unsa man? Our relationship to unbeliever. No? Unbeliever. Matod pa sa 2 Corinthians 5:17, ingon diri, busa kun bisan kinsa ang anak kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpaagi na, ania karon sila nga bag-o na. 18, apan ang tanan nga butang gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanato ngadto sa iyang kaugalingong pinaagi kang Kristo o naghatag kanato sa ministeryo sa pagpasiguli, no? 19, ingon diri nga mao nga ang Dios diha kang Kristo nga nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon nga wala niya pag-isipa ang iyang mga paglapas o gitugyan kanato ang punong sa pagpasiguli, no? 20, busa mga tinugyanan kami ngadto kang Kristo, maingon nga ang Dios nagatambag pinagi kanato kanamo. Nagapangalyo po kami kaninyo tungod kang Kristo, nagpasiguli kamo sa Dios. Asa ba ni kutob? 20. 20 ra. O, diya ra ko kutob pa sa pen. So, meaning, God has given us, no, kita, the word us diri, kita na mga magtotoo, God has given us, the moment nga nahimo kitang magtotoo, the ministry of reconciliation, no? The word reconciliation, pagpasiguli, no? So that we might serve as ambassador of Christ, no? Kita nga mga magtotoo ni Kristo, kita ang mga representante ni Kristo to the unsaved people, no? Natay duty, no, sa mga unsaved people, no? We have a duty to the unsaved sa mga dili pa magtotoo. Matod pa sa Acts 1:8, no? Sa gingon sa Acts 1:8. Gingon diri sa Acts 1:8, apan managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo og mga saksi ko kamo sa Jerusalem ug sa tibok nga Judea ug sa Samaria ug sangtod sa kinatumyan sa yuta. Sige na kay kasultihan ni Pastor Fred. Yes, kini nga bersikulo, Pastor Ruel, atong nakita ni mo ni ang ato ang mission gyud.
Nga ang atong mission, yes, dili man lang ta kay taga Davao nga Davao lang ato ang misyonan. Kung natay opportunity, Pastor Rowell, bisan man ang uban pa nga mga parte sa tibuok kalibutan. Oo. Basta ang importante di as you go lang. Bisag asa kang dapita. Oo. Kung panalitan day, mubalhin day kag puyo dito sa Amerika. Mhm. O di dito, buhat na bukas bulaton sa Ginoo dito. Bisag asa tayo abot. Bisag asa ka may abot, no? Mhm. Kay ang gisgutan mo ko din magsugod sa Jerusalem, and then sa Samaria, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and then uttermost part of the earth, mo man ang gawas na sa imuhang nasod ka na, Pastor Rowell, murag. Kung sa Davao pa City, murag, ang tibong ko, mo na itong Jerusalem. Yes. Ang Kung Davao. nainumdum ko sa kong amahan nga, the moment siya naluwas, nagisgot siya nga, yung Jerusalem, yung pamilya. Gisugdan niya. Pwede, pwede po, magsugod sa iyong pamilya. No? O naman ka sa Pilipinas, sugod ka sa Davao City, Mindanao, Philippines, o gawa sa imong nasod. No? So, ang ambassadorship, kita ning tanan nga mga magtotoo. Nga gikinahanglan, mahimo kitang nindot nga talanawon ngadto sa mga gitawag na tong dili magtotoo. So mo niyang gisgutan nga kita mahimo nga makapareconcile sa mga dili magtotoo ngadto kang Kristo Jesus. Mo nang ambassadorship. Yes. So we have duty to the unsaved. No, natay bulaton para sa mga dili magtotoo. O hinumduman na to nga ang mga dili magtotoo nagkalat kini siya dili lang sa atong dapit kundi sa tibuok kalibutan kini siya. Basta mo na atong mission tanan. So ang nakanindot lang nini kung naka sa ubang dapit karon at least nagkatibulaag tang mga magtotoo maka-spread out sa gospel. Gawas lang atong mga nasod nga atong nakita nga grabe ka negative sila sa Bible doctrine. Ambot lang ka, pila lang ka kabuk magtotoo sa ilahang mga nasod sa mapananita sa North Korea. Ambot lang, di lang kumanagna, og nabaka bisag isa, no? Akong pagtuo, murag lisod din makasulod ang gospel diya pa Rowell o sa China, no? Pero bisag sa kalisod, kay na may principle ang Ginoo nga grace before judgment, nagyapoy mga pamaagi ang Ginoo para alang nila. Nga mawalihan yun sila. Nga maabot yun sa ilaha. Before sila mga matay, nga makadungog yun sila. No? Timanan ba na to, no? Nga, yes, kung positibo din makadungog yun sila. Kay ang pamagi yun sa Diyos, grace before judgment man yun. So, dili man pwedeng mahukman tong usa ka tawo na din positibo siya sa pulong sa Diyos, pero wa siya mabuti og grasya. Pero how about kung wala gyud positibo, Pastor Rowell? Nakita sa Diyos nga wala gyud positibo niya nang dapita. Well, naimaya gyapon ang Ginoo both side, Pastor Fred. Sila no? Okay. Gi-extend naman gyud sa Ginoo ang grasya. Pero sila naman gyud i-decide, no? Di man gyud sila nag-positive, negative man gyud sila. Kasi yun na naman gyud ang istorya sa misyon. Kung adunay positibo nga magtotoo, either naman siya sa bundok o nasa sa syudad, ang buhaton sa Diyos, yun ani. Either ang Diyos magpadala og missionary ngadto sa bundok para makadungog sila, or either ang katunga sa bundok dalon ni sa patag para makadungog sa maayong balita. Mao na siya ang istorya sa misyon. Ug dili gid pwede ang Diyos dili mo padala sa grasya ngadto sa mga tao nga diin positibo. Mulusot ginang grasya dito siya. Ana na siya. Pero kung dili siya positibo, mo nang giingon sa Dios nga ayaw ipakaon sa ero ang mga bulawan. Ayaw ipamugos pagwali ang maayong balita. Ngadto sa mga negatibo, mga tao nga negatibo, nganong walihan pa na nimo nga negatibo naman sila. Well, nakadungog naman sila. Ang unang butang, nakahibalo na sila na naibinuhat ang Diyos.
Pinagi sa nature, na mga bukid, na mga patag, na dagat, na mga bituon, o kining tanan sumala pa sa Romans 1:18 to 20, naghulagway sa gitawag adunay magbubuhat o busa ang tao kinahanglan gyud nga mutuo nga adunay magbubuhat o kinsa man ang magbubuhat nina ang Dios na siya. So kung naman lang sila gamay nga positive thinking nga adunay Dios, grasyahan gina sila. Padalan gina siya either missionary or ka sila ibalhin nga to sa usa ka dapit nga diin adunay gitawag na to og possibility nga makadungog sila sa maayong balita. Sige daw, padayon Pastor Rowell. Okay. So, nag-execute ka punta karon sa ambassadorship, no? Mo na ikaduha na tong duty or assignments the moment na himo kitang Kristohanon. So, ambassadorship meaning our relationship to unbelievers. So, we have a duty to the unsaved people, no? Atong basa na sa Acts 1:8. No? So, Jesus Christ came to earth to seek and save that which was lost. No? Ato nang mabasa sa Luke 19:10. Verse 10. Kaya ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o sa pagluwas niadtong nangawala, no? So he begin isa man ang he diri. Jesus Christ, his ministry in the flesh, but we continue it in us, no? So He continued. Gisugdan ni Ginoong Kristo, no? Matud pa sa Luke 19:10, ya matud pa sa Acts 1:1, kita na mo padayon, Padayon. no? Ingon dia sa Acts 1:1, Carry on. and ang naunang basahon gibuhat ko, mao ba niya akong nakita? Acts 1:1? Acts. Kadali. Acts 1:1. Yes, mao ni. Acts 1:1. Ang naunang basahon gibuhat ko o Teopilo, matungod sa tanang mga butang gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Mao jud ni Acts 1:1, no? Meaning gingon diri, our responsibility is to urge men to be reconciled to God. No? Naidili tayo duty, Pastor Ped, Yes, yes. So, nga kita di ang mga representante ni Kristo, mga ambassador for Christ sa mga dili pa luwas, no? Mao day ni murag day ni siya og kwan, Pastor Ped, murag COVID ba, takod-takod day ni takot. nga nay nagsangyaw nimo, mo to gigamit sa Ginoo nga naluwas ka, nya karon kay luwas naman ka, ikaw na pud karon manangyaw, no? Sa mga wala pa diya kang Kristo. Ug sa diya nga maluwas po to sila na po'y manangyaw para aron maluwas na po itong uban. Ano yun? No? Kaya kung wala, naputol pa siguro ng mga usa ka century, Pastor Rowell. Wata ron. Di ta luwas ron. Dili siguro makabot sa tuwa, no? Dili gyud, no? Pero pasalamat kita nga ang gracias Ginoo kuan gid kay, no? Muna tinod. Lawom gid kay ba, no? Na in fact si Apostol Pablo nag-appreciate din ng gracias sa Dios. Yes. Munang kanang Efesio 2:8-9 mao gini pinaka-paborito ni Apostol Pablo ba. Siya may nagsulat niya na pero mo po na pinaka-paborito niya nga matud pa niya kay pinaagi sa grasya naluwas kamo tungod sa inyong pagtuo. So na-experience mo gud niya Pastor Rowell. Yes. Nga di gid siya ang ngayon nga makadawat sa grasya. Pero nagrasyahan man gud siya gud. Ug busa ato nakita si Apostol Pablo nga grasyoso pud siya nga nagadala sa maayong balita ngadto sa mga hintil, sa mga Gentiles people nga nagkinahanglan pud og kaluwasan. Well, salamat niya na, no? Di ka makatuo, Pastor Well. Niabot sa imuhang kaluwasan. Ako po, di po ko makatuo niya na niabot sa akong kaluwasan. Grasya kayo eh. Grasya kayo. Nanatadya kang Kristo. Grasya gyud. Grasya gyud. Kaya nga naman good, Pastor Ped, makaingon ko grasya, daghan pa kayong tao karon nga niabot ni sila sa punto sa ilang pangitaron, hapit na sila musawp, meaning hapit na sila mabot sa punto sa ilang kamatayon, pero wa pa gyud kakaplag sa Ginoo ba? Hadlok mo na. Hadlok na kayo na. Anytime. Kaya ingon na James 4:14, Yeah.
nga ang kinabuhi daw sama lang sa inalisngaw nga aso. Nga magpadayag sa makadiyot og mga hanaw ra pagka ngilngig gyud kayo, no? Kadyo to yung kinabuhi, Pastor Robert. In fact, na yung mga nagapaampo karon, paampo sila kay wala lagi na delikado ng kinabuhi, makana jud ka ba? So, yes, life is very, very short. Mo nang pag-ingon din na sa Santiago 4:14, gihulagway gid na kanang word nga before, nagisgot gid na siya sa sama lang sa aso, sama lang sa yamog. So, ang aso ug ang yamog naghulagway man gud siya, Pastor Roel, sa the shortness of time. The shortness of time. Grabe ka mubo lagi ang time nga karon makita pa nimo. Mabitan ng mga tao, Pastor Roel, nga kanang mamatay na. Magana ka, Pastor Roel, ba nga uy, patay na gid siya. Nga bisag kung saan gid mo tanaw, wala na gid siya ba kay patay na gid ba. Makana ka nga dali ra gid sa panahon, no. Gahapon lang istoryahan na ito man karon wala na day siya. Para kay Dr. Jim. Mingawon dita nga maminaw tiya natangan nato son semana na pod pero wala na. No? Wala na. Pero napang iyang mga mensahe. Pero napa ang ang iyang live. Iyang live wala na. So tinuod na, no? So, bisag kung saon din nato pagtutok ang aso, Pastor Roel, mawala gid siya. Mo nang gisgutan sa James 4:14. Nga bisan pag ang aso ning lupad, tutukan nimong aso, pag-abot sa unahan niya na, di na gid mo makita, mawala siya. Di na gid makita. So, sama sab sa tao. Katong mga tao nga imuhang gihigugma, bisag unsaon nimo to siya pag-amping, bisag unsaon nimo to siya pag-atiman, bisag unsaon nimo to siya paghigugma, time will come nga mawala lagi day siya sa imong pananaw. Tinodod. Mo nang sa tuwa, pangandaman ginato na siya kay reality gina siya ba, mahitabo gina siya ba. Di ginato mapugnan na. Mapugnan. So, mo nang atong pagapangandaman. Life is short good. Life is short. So mo na nga nindot gidunta nga makakaplag og kaluwasan ang katong giingon ni Pastor Roel, labi na nga taas na og edad. Nya wala na, nag-ungaw na sa kamatayon. Nag-ungaw na gid. Hapit na mo sawok ba? Hapit na mo sawok. Kinabuhi, no? Di pagkakaplag kang Kristo Jesus. Yes. Eternal ang iyang kuan, eternal iyang antuson. Sige, Pastor Roel. Pwede ba siya nato ni humanon, Pastor Ped? Kaya wala mong taga-agad sa live, no? Hinoon, wala mong taga-agad sa live kay may radio. Wala may radio ron. Sige, pwede, Pastor Roel. Okay. So, padayon ko, Pastor Ped. Matod pa sa Hebrews 10:23, no? Ingon diri sa Hebrews 10:23, magmalig-on kita sa pagsugid sa atong paglaom aron dili kini matarog. Kay matinumanon ang nagsaad. Okay. So, ang Hebrews 10:23, nagaingon, Hebrews 10:23 tells us to hold fast the confession of our hope. No? The word hope diri sa Griego, gitawag kaniyo katetso. Katetso. No? Kanang hope, bitaw maigsoon, sa Greek word, gitawag katetso. Is a nautical term that means to steer a straight course towards an objective, no? Nakay ikaduha gato, Pastor Ped? Murag ang iyang buti pasabot nga kutaw na to ang kalibutan ba, no? Murag og naka sa street, imong lubugon bitaw ang street nga kung wala sila nakasabot sa mayong balita sa pulong sa Dios, imuhang sabuagan sa pulong sa Dios para makutaw sila. Ug sa diyang makutaw sila, makahuna-una sila nga, yes na day Diyos, no? O nga tungod niya na, posible nga sila mausab ang ilahang huna-huna diya sa pagtuo kang Kristo Jesus nga ilang ginugmanuluwas. So, morning word nga katitso. Katitso is a nautical term that means to steer straight course toward an objective. So, murag, sa diyang musangya ka sa katao, murag imo siyang hatagan og opportunity nga mo decide sa pagtuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manuluwas. Now, karon kung dili nimo siya ikatitso, kung dili nimo siya sangyawan sa pulong sa Dios,
Nan walay tsansa, walay opsyon, walay alternative. O wala siya nakita nga dapat niyang pagapilion o pagadesisyonan. Busa kutawon gid mo siya. Kinahanglan imong hatagan siya og opsyon nga din pwede siya makabuhat og desisyon. Mao nang katitso. So katitso is a nautical term that means to steer straight course toward an objective. So elpis, kining elpis, hope, certainty, confidence in God produces courage because as our intimacy with God grows through the function of priesthood, so does our effectiveness as ambassadors. So morning confidence in God produces courage, no? So para sa mga magtotoo, kung nagatubo gyud ang atong gitawag na to kinabuhi sa espirituhanong pagtubo, aduna kitay confidence diya sa Dios, ang atong intimacy with God nagatubo gyud, nagka-close kita sa Ginoo, o sa diyang nagka-close kita sa Ginoo, pinagi sa atong function isip mga pare sa tubangan sa Dios, sumo po na nga mahimo putang effective as ambassadors ngadto sa mga dili magtotoo. Now, padayon Pastor Wen, number 3 na to Pastor Wen. Okay, number 3. So, mo ang ikatulo na tong assignments nganong nga nahimo sadya nga nahimo kitang Kristohanon, ang ikatulo mao ang ministry. Guys, good ka na sa our relationship to believers. So magtotoo na po Pastor Wen. Sa magtotoo na po. Number 1, ang priesthood, atong relasyon sa Dios. Ang ambassador sa mga dili magtotoo. Ang ikatulo, ang ministry sa tanang mga Kristohano na sa sulod sa lawas ni Kristo, no? So nagaisgot diya sa 1 Corinthians, no? Kung makita na to ang bersikulo sa 1 Corinthians 12:7, no? Ingon diya sa 12:7. Ingon diri, apan ang pagpahayag sa espiritu ginahatag sa tagsa-tagsa nga sa kapuslanan, no? Og 11, ingon sa 11, apan kining tanan nga mga butang ginabuhat sa usa og sa maorang nga espiritu nga panghatag niya sa tagsa-tagsa nga iya sumala sa iyang kabubuton. Og ang Roma 12, pasapid kita nimo 1 ngadto sa 8. Okay. Roma 12. 1 ngadto sa 8 akong pagkabasahon, no? 12. Oo. Oh. Busa hangyon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan og hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon ining panahona sa kalibutan, kundili usbahin noon ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Yes. 3, kay pinaagi sa grasya nga gihatag kanako, agdahon ko ang matag usa kaninyo sa dili paghuna-huna ug labaw kaysa angay niyang huna-hunaon. May tungod sa iyang kaugalingon, kundili nga maghuna-huna inuon siya uban sa kaligdong ang matag usa sibo sa gidakon sa pagtuo nga gibahin sa Dios kaniya. Kay maingon nga diha sa usa ka lawas aduna kitay daghang mga bahin ug ang tanang mga bahin dili managsamag buluhaton. Mao man usab kita bisan daghan usa kita ka lawas diha kang Kristo. Ug ang matag usa kanato isig kabahin ang usa sa usa. Ug sanglit nabatunan taman ang espirituhanong mga hiyas nga nagkalain-lain sibo sa grasya nga gihatag kanato. Kinahanglan gamiton ta kini kung sa propesya, kinahanglan gamiton ta kini sibo sa gidakon sa atong pagtuo, kung sa pag-alagad sa atong pagpangalagad ug nagatudlo sa iyang pagpanudlo. Ang nagamaymay sa iyang pagpamaymay, ang nagaamot
sa pagkamahitagon, ang naghatag og panabang sa pagkamasibuton, ang nagahimog mga buhat sa kaluoy sa kasaya. Mao kadto Pastor Well, ang Okay. Roma 12:1-8. Salamat, Pastor Fred. Meaning, nagapasabot kini nga mao ang the word ministry diri or relationship to believers nga matud pa diha sa gibasa ni Pastor Fred sa Romans 12:1-8 nga each one of us nga kita nga mga magtotoo is called to be a servant to every other Christian. No? Ang purpose di ay sa kuan Pastor Fred sa Inalagaray, ministry is to edifying the body of Christ. tama gina. No? Kung unsa imong espirituhan nga gasa, no, mo function ka sa lawas ni Kristo, no? Ang purpose sa pagdinasigay sa lawas ni Kristo, no? Kapagpaligon. Yes. Each one of us is called to be a servant to every other Christian, and our spiritual gift defines the area in which we are to concentrate our service. No, mo gani nga sulod sa lawas ni Kristo, sulod sa simbahan, wala gyud chaos diha, walay binanggaay, walay overlapping. Kaya kita nagafunction sumala lang sa atong gasa. No? Okay. So, at salvation, no, di ko maklaro diri sa kung kuan. At salvation, every believer is given a spiritual gift through which he is to minister to the body of Christ. Amo na tong gingon, no? That gift bestowed sovereignly by the Holy Spirit as He wills. No, outlines the plan of God for our lives through the gift of the Spirit. No, mao gini nga mata sa diya nga nahimo kitang magtotoo, trabaho sa balang Espiritu Santo pasupid nga tagaan gyud niya og espirituhanon nga gasa. No? Katong mga permanent spiritual gift Yes. sa ang panahon karon, no? Yes. So the church is built up and strengthened. No, mao gyud ang trabaho dahil sa grasya sa ped, no? So matud pa sa in Hebrews 10 10:25-24, no? Unsa di gingon sa Hebrews 10:25-24. Akong basahon. Sige pa sa ped, palihog. O mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga mayong binuhatan. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila. Pinunua sa pagdasig sa usa ug usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahaduol na. Yes, mao ni ang ato ang responsibility, no? Sa lawas ni Kristo, no? Nga gingon diri, we are exhorted to consider how to stimulate one another to love and good deeds, no? Encouraging one another, the word translated consider, no? Sa Greek word gitawag og katanoeo, no? Means to bear down with the mind, to concentrate in the exercise of our spiritual gifts. We should bear down in intense considering one another, considering other people and their needs. No, we should constantly ask ourselves, how can I stimulate? Muna yung ato pautanon sa itong kaugalingon. How can stimulate someone else to live in the energy of the Spirit? No? Muna itong pautana pa sa Fed. Number 1, how can I stimulate someone else to live in the energy of the Spirit? Ni kadua nga pangutana, how can I use my gift today to encourage and strengthen someone else? No? Mo doon ang duha ka pangutana. Yes, ang pagpaligon yun, no? So makita nato diri nga ang duty day, ang responsibility day nato or assignment day nato ikatulo nga magdinasigay kita sa lawas ni Kristo based sa ato ang espirituhanon nga gasa. No? Amen. Oo. So diri nato makita nga perfect jud kayo ang plano or assignments nga gihatag sa Ginoo sa ato at humanta na luwas pasupid. No? Una,
nagahisgot sa ato ang priesthood. Unsa kay itong priesthood na to? Nagahisgot sa unsa? Our relationship to God. No? Every believer is a priest to God and has the right to represent himself before the throne of grace. No? Ikaduha, ambassador. No? Meaning, our relationship to unbelievers. The moment na kita nahimong Kristohanon, anaday tayo responsibility nga musangyaw sa mga dili pa luwas. Nga ato silang makabig, badala na to sila sa tiilan sa Dios. No? Ikatulo, ministry, meaning our relationship to believers. No? Unsa man ang ato ang responsibility, mo tong gibasa ni Pastor Ped sa Romans 12:1-8, no? Nga each one of us is called to be a servant to every other Christian. No? Magtinabangay data, magdinasigay data diya sa lawas ni Kristo. No? Amen, amen. Naikanta nga akong mainumduman nga, this is my commandments, that you love one another, that my joy may be full. No? Tama gina Pastor Robert. Mao gina ang purpose day nato sa ikatulong assignments nato. No? Yes, Pastor Ped, basig napaka ikadungag ato. Yes, maro man na, no? 3 functions of the believer. Una, ang ato ang priesthood, na dapat in fellowship ta with God, gwapo ang atong panagrelasyon nito sa Dios. Ang atong ambassadorship, dapat anytime nga nakita masugatan nga tao, dapat atong i-steer, no? Ang straight, no? Dapat atong kutahon ang iyang ang kinabuhi nga nasa opportunity nga makadungog sa maayong balita, nasa option to decide pagtuo sa dili pagtuo, no? And then ikatulo, ministry, our relationship to believers. Edification of the body. Pinagi sa atong espirituhanong gasa, gamito na itong atong gasa na makapalig-on kita sa lawas ni Kristo. Sama ka na itong mga pastors, ang atong gasa, mo ang pagtudlo kita nga to sa atong mga membro sa mga pulong sa Dios nga adin makapalig-on nila, no? Di itong magpuison ta sila kay lisura ng mapuison ng atong membro, no? Gipakaon na itong pulong sa Dios nga dili mao, delikado na. Isip mga pastor, kita gyud ang magpakaon sa atong mga membro sa insaktong pagkaon. No? O salamat nga ang pulong sa Dios nahimong klaro ug tin-aw sa ato ang mga una-una, especially sa atong functions, ingon nga mga magtotoo. Kana na lang siguro, Pastor Rowell. No? Okay. So, medyo time na sad ta. Salamat kayo sa inyong pagsunod nining programa. Okay. Sa pagtapos, no, buhay ng mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala na magyud tay panahon. Busa man namilit na kami kaninyo hangtod sunod higayon sa samang oras, no? Alas 2:30 hangtod alas 4 sa hapon, adlawng Sabado. Busa, manamilit na kami kaninyo. Kini ang programa, ang kahibulong ng plano sa Dios. Kini ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Roel Galio. Pastor Federico Andoy. Magaingon, ang Dios magauban ka natong tanan. Maayong hapon o bye-bye.